buhay. Amen. Kaya masabi niya, magbago na kayo ng isip. Baguhin niyo yung isip ninyo. Paano? Kailangan po makilala natin ang katotohanan. Knowing the truth. Kasi, you will know the truth will express. So if the Son sets you free, ano po sabi niya? Ano ba sabi niya? Sabi tayo, so if the Son sets you free, you are free indeed. Kung ang anak, kung pinalaya ka na ng anak, tunay ka na ng malaya. So it is Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ang siyang magpapalaya sa atin. Yun ang unang kapangyarihan ng katotohanan, ang palayain tayo. Saan? Sa slavery of sin, doon sa kasalanan. Kasi hindi tayo iniisip natin, kaya nga, huwag tayo manalangin na patawarin mo po kami mga makasalanan. Gusto ko i-correct yun. Hindi na tayo makasalanan. No, hindi natin kilala ang Panginoon. We are sinners. Makasalanan tayo. Pero ngayon, tinanggap na natin ang ating Panginoon, maka-Diyos na tayo. Kasi makasalanan, gusto ko yung kasalanan, tama ko ba? Gusto ko ginagawa yung kasalanan kasi makasalanan ka, oy, makanora yan. Gusto ko si Nora. Nagkikipagsabunutan ka kay Nora, oy, makabilma yan. Gusto ko si Bilma. Tama. Pagka sinabi makasalanan, gusto mo kasalanan. Pero walang tunay na Kristiyano, gusto niyang maglulubog sa kasalanan. Can you say it? Walang tunay na Kristiyano, it is your delight. Kapag nga nakilala mo ng katotohanan, palalayain niya bakit? Kapag ka magagawin ka, maliligaw ka doon sa lugar ng mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa, pagmasdan mo, kung tunay mong kinilala ng katotohanan, hindi ka na masaya. Tama po ba? Let's have a life check. Kasi ang tunay na kumbinala sa katotohanan, palalayain ka na niya na hindi masarap ang kasalanan. Palalayain ka niya doon sa kaisipan na hindi mo dapat kinasasadlakan kasi hindi ka makasalanan, maka-Diyos ka. Amen po ba? At kapag ka pinalaya ka ng anak, tunay ka na ng malaya. Hindi mo na babalik-balikan yung dati pa. Kasi pinalaya ka na. Totoo yun, legit yun, hindi yun frank. Napagmalaya ka, tunay ka na ng malaya. Kaya naniniwala ako kapag tunay mo tinanggap ang Panginoon, lahat ng umaalipin sa'yo dati, may susuko mo. Lahat ng mga bisyo mo dati, may susuko mo. There is that question kung hanggang ngayon, hindi ka pa napapalaya. Tumatayo ka, sumasamba ka, hanggang ngayon, nakalupong ka pa rin sa mga bisyo. Check! Baka ngayon, may mga tanikala pang nakabalo o nakapaikot sa ating po mga sarili. That separated us. Iniwalay na tayo. Upang hindi para magmukha tayo magaling. O, ako hindi na ako nag-bisyo-bisyo ha. Hindi po ganun. Hindi para magmaya tayo. Hindi para maging proud tayo. Hindi para magmukhang kagalitan natin. Sineparate tayo ng Panginoon para ipakita sa iba na mabuti siya. Amen po ba? Para ipakita sa iba na lahat may pag-asa. Na kahit anong kinasasadlaan mo kapatid, there is hope in Christ. Mali sabihin mo, napakahirap ng kalalagayan mo. Sino ba? Sabi ko nga, sino ba yung sasaklap pa? Kay Pablo. Ay hiniwalay tayo ng mga let his word. Huwag mong pilitin kasi kung tatanggapin mo, nananangin mong tunay sa salita ng Diyos, it will sanctify us. Sabi ko nga, di ba? Kahit gaano ka sa aking tubig, basta huwag kang alis doon sa tubig na continuous yung flow, whether you like it or not, lilinis at lilinis ka. At pag nakita mo yung mga tao, they shall see, they shall testify. The power of truth has the power to liberate, has the power to separate, and lastly, it has the power to invigorate. Mula ngayon, ang pagsamba sa Diyos, hindi na kung saan yung tamang lugar. Kung
kundi sino yung may tamang puso. For God is spirit, and He longs to have sincere worshipers who adore Him in the realm of the Spirit and in truth. Invigorate, refresh, energize, revive.